Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Leila de Lima, nung malaman na nag-file pumunta na naman sa Korte Suprema itong mga abogadong ni Duterte, sila Torion, Vic Rodriguez, Delgral, Lambino, saka si Jimmy Bundok, anong reaksyon ni Leila de Lima? Sabi ni Congresswoman Leila de Lima, ano ba talaga to? Akala ko ba ang hinahanap ni Sara bloodbath? Akala ko ba, sabi ni Leila de Lima, di ba noon may mga pasalit pa si Sara Duterte. Kasi noon, di ba? Noon, last year, sabi ni Sara Duterte, kung gusto niyo ng bloodbath, bibigyan ko kayo ng bloodbath. Gusto niyo talaga ng Gusto niyo talaga ng laban? Parang gano'n ang sabi ni Sara nung nakaraan, nung nagsimula yung impeachment niya. Bloodbath? O sige, bibigyan ko kayo ng bloodbath. Ibig sabihin, talagang labanan na tayo. O sige, lalabanan ko kayo. Hindi ko kayo aatrasan. Bloodbath. Ano ang reaksyon ngayon ni Congresswoman Leila de Lima? May pa-bloodbath pang sinasabi noon. Sa simpleng committee hearing nga, takot na ngayon. Kaya kumbaga, ang reaksyon ni Congresswoman Leila de Lima, akala ko ba bloodbath? Ay di dapat sana kung bloodbath, mayroong complainants laban kay Sara. Tapos pinipresent na ngayon yung mga ebidensya laban sa kanya, testigo laban sa kanya. Si Sara Duterte naman, dapat riniribat niya na yan. Riniribat niya na. Mali yan, hindi totoo yan, kasinungalingan yan, kasi ganito. Yan yung bloodbath. Kaya sabi ni Congresswoman Leila de Lima, alam ko ba bloodbath? Bakit wala naman tayong nakikitang bloodbath? May pa-bloodbath pa, wala naman pala. Hindi, sa totoo lang. Alam nyo, kahit ang taong bayan, gusto naman talagang makita ng taong bayan, ito yung mga aligasyon kay Sara. Ito yung mga akusasyon sa kanya. Panuorin din kaya natin, ano kayang paliwanag ng Vice Presidente dyan? Yun. Kaya nung nagsabi noon si Sara na bloodbath, gusto nyo ng bloodbath, bibigyan ko kayo ng bloodbath. Maghintay lang kayo. Gusto ko rin talagang sagutin na yung mga issue na yan. Sobra na kayo. Di ba? Kaya, nung nagsabi si Sara na bloodbath, nai-excite na yung taong bayan. Maganda yan. Maganda yan. Ngayon, anong nangyayari? Walang bloodbath. Anong nangyayaring bloodbath? Tumatakas ka. Ayaw mo na nga eh. Gusto na nga nilang pigilan na yung Justice Committee. Kaya nga sila nag-a-apply ng TRO. Ang ibig sabihin ng TRO, temporary restraining order. Ayaw nilang matuloy yung hearing sa April 14. Kasi ipe-present doon si Madriaga. Ipe-present yung COA. Ipe-present yung mga ebidensya, yung mga testigo. Hindi pa nga yan trial ha. Ano pa lang yan? Parang pahapyaw lang, preliminaries lang. Gusto lang makita ng Justice Committee, ano bang mga ebidensyang nandyan? Sino-sino ba mga testigo yan? Sige nga, i-present nyo nga para makita natin kung may probable cause. Hindi pa yan trial talaga kasi yung trial sa Senado eh. Pero dun pa lang, ayaw na nila. Gusto nila i-TRO ng Korte Suprema. Yun yung kanilang final kahapon sa Korte Suprema. Hinihiling nila sa Korte Suprema, TRO daw. Mag-issue daw ang Korte Suprema ng temporary restraining order. Pigilan ang Kamara. Huwag niyong ituloy ang na yan. Justice Committee, inuorderan kayo. Huwag niyong ituloy yung hearing ninyo sa April 14. Itigil niyo naman yan. Unconstitutional na yung ginagawa. Ganun ang gusto nilang mangyari. Kaya sabi ni Congresswoman Leila de Lima, akala ko ba bloodbath? Akala ko ba bloodbath? Nasaan yan? Kaya, ang tindi ng komentaryo ni Leila de Lima, pa-bloodbath na kayo. Si Leila de Lima, may karapatang magsabi niyan. Kasi nung kinasuhan siya noon ng kampo ni Duterte, kahit gawa-gawa yung kaso, trumped up yung charges. Ang sabi ni Leila de Lima, haharapin ko lahat yan.
Alam ko mahirap tong gagawin ko kasi makukulong ako, pero haharapin ko yan. Hinarap ni Leila de Lima sa korte. Tatlong kaso. Tatlong kaso ng hindi lang isa yung final. Kaya yung unang kaso natapos, hindi pa rin siya makalaya kasi may pangalawa pang kaso. Natapos na naman yung pangalawang kaso. Hindi pa rin siya makalaya kasi may pangatlo pang kaso. At napakaraming testigo na produce. Sila Aguirre, lahat na halos ng kriminal na nandun sa high profile inmates doon sa Bilibid, ginamit laban kay Leila de Lima. Di ba? Pero tinalo lahat ni Leila de Lima yon. Yun ang totoong bloodbath. Bakit? Hindi niya inatrasan eh. Di ba? Hindi niya inatrasan. Yan yung bloodbath. Kaya si Leila de Lima, pag sabi niya ngayon, pa-bloodbath pa kayo. Pa-bloodbath pa si Sara, hindi makaribat. Yan, maganda yan, Harbor, 236 eh. Tama, no? Bloodbath ninyo. Ha? Di ba? Tapos ngayon, lalapit sila sa Korte Suprema. Ang hinihiling nila sa Korte Suprema, TRO, mag-issue daw ng TRO ang Korte Suprema, ibig sabihin, ipatigil yung ginagawa ngayon ng Justice Committee. Di ba? Kabunyog mga kababayan. Yan yung sana maunawaan natin dito na kung si Sara ay hindi talaga guilty dyan, ayaw niya talagang tingin niya, walang problema yan, haharapin niya yan. Okay. Ire-rebat niya yan. Pagdating dun sa Kamara, natalo siya. Okay lang yan. Sa Senado tayo maglaban. Di ganun. Ganun sana dapat. Yun ang totoong laban. Ang mamamayang Pilipino, gusto rin sanang makita yung sagot ni Sara eh. Kaya lang wala. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ginawa ng kampo ni Sara, lumapit na naman sa Korte Suprema, nagpapakampi na naman doon. Nagpapakampi na naman. Akala ko ba bloodbath? Ba't wala? Kumuha pa siya ng 16 lawyers, 16 na lawyers. Mga pa yan, Abogado de Campanilla, Fortun, Narbasa. Tapos yun naman pala, sasabihin mo lang, unconstitutional, walang jurisdiction. Ganun ba yun? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.